Education of Drug Abuse Prevention. Number 1, the law enforcement model. Yung law enforcement model nakarely siya sa probatory law and threats para maiwasan yung paggamit o pag-abuso ng ipinagbabawal na gamot. Number 2, the medical model. Ang medical model ginagawa nito is para malaman kung sino yung mga drug abusers habang maaga pa at mabigyan agad sila ng mga treatment sa pamamagitan ng pamphlets and charts. Number 3, the education model. Ito naman para i-educate yung mga tao kung ano ba yung mga nagiging masamang epekto ng paggamit ng pinagbabawal na gamot at pinaliwanag din dito kung ano ba ang pwedeng mangyari once na gumamit sila ng pinagbabawal na gamot. Number 4, the psychological approach. Yung paggamit daw ng droga bilang coping mechanism sa mga emotional problem ay may strategy para ma-prevent yung mga bata na mapasama sa mga gumagamit ng mga droga at kailangan din ng alternative methods para harapin. Number 5, the sociocultural model. Sabi dito, ang pag-abuso ng droga ay nagmumula sa mga isyu ng lipunan at hindi dahil sa individual. Para masolusyonan ito, kailangan ng pagbabago sa lipunan ng dahil di sapat kung hindi iisa lang. Errors in drug abuse prevention. Number 1, sinasabi dito na yung programa na ginawa para sa mga drug abuse ay nagkakaroon sila ng problema sa pag-alam kung sino ba yung mga taong gumagamit lang o yung mga taong kailangan gumamit ng droga para mag-function yung katawan nila. Number 2, sinasabi dito na yung pagsisikap sa pag-iwas sa pinagbabawal na gamot ay maaaring humina ang ating katawan dahil merong mga case na pag nasana yung katawan natin sa ganong substance ay hahanapin ng katawan natin para mag-function. Effective drug abuse prevention. Sabi dito, para daw maiwasan yung drug abuse, kailangan muna alamin kung ano ba yung pinagkaiba ng drug abuse sa drug abuser. At yung mga taong nasa part ng adolescents na may age na 10 to 19 years old ay mas nag-experiment pa sila sa mga bagay, kaya kung maiwas natin sila sa droga habang maaga pa ay maiwasan natin yung ma-abuse nila ito. Yung mga drug educators natin, kailangan nilang i-avoid yung pagiging bias or moralizing yung mga presentation nila patungkol sa drug education para ma-restore yung mga kredibilidad ng isang bata. Number 1, leadership. Sabi dito, itong programa ay pinaka-crucial sa lahat dahil kasama dito ang emotion at legal na issue. At kailangan ng mga leaders ay tumatanggap ng training sa kanilang serbisyo at alamin kung ano bang mali sa kanilang attitudes and values pagdating sa alak at droga. Number 2, attitudes. Yung mga nakikita natin o yung mga bata sa mga community leaders ay maaaring maka-impluwensya sa mga kabataan dahil alam naman natin na kapag yung taong hinahangaan natin o yung may mataas na posisyon sa community ay paniniwalaan natin agad. Number 3, ownership. Ito naman ay para sa sarili natin na maging motivated to commitment para i-solve yung mga problema at yung mga community leaders natin ay kailangan nilang i-recognize yung kanilang responsibilidad sa mga batang drug abuse. Yung health education natin ay nahihirapan i-address yung mga drug abuse dahil sa mga challenges na kinakaharap nila. Gaya ng walang budget at mga sobrang pinagdadaanan ng mga personnel. At kailangan simula ito sa pamilya at mapag-usapan ng mga magulang at ng bata. Number 2, recreation and leisure. Itong recreation and leisure is yung mga activity gaya ng walking, swimming at iba pang activities para mabilang yung mga bata at ma-enjoy at para din maging masaya sila.
Dahil nakakatulong din ito para ma-educate yung isang bata. Number 3, safety. Safety education. Kailangan maturuan yung mga bata sa mga pwedeng mangyari kung ano man ang magiging desisyon nila at hingkayatin sila sa mas maging maingat. Perspective. Ang paglegal sa marijuana ay nagpapakita ng isang hamon sa edukasyon sa droga ng kabataan na nag-uudyok para sa pagsusuri sa mga kasulukuyang estratehiya at pagbuo sa makabagong estratehiya para sa pagharap sa mga kabataan at para sa mga drug users.